ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasing watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa balabutan sang amon pagserbisyo. Dingkaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. Mga biyan, ini ang labing una sa apatanan ka Miyerkules karon nga bulan sang Hunyo tuig 2026. Sa kinahanglan mangingko po ninyo, tubdob alas 9:55 subong aga. Ako ang inyo alaga, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subuman sa mga kauturan naton sa Negros Occidental. Mayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamyo taman sa isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagawpod man sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Sarang ang buwatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Subuman sa aton ng official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta kamo mga biyan? Kamusta ang unang mga inadlaw sang bulan sang Hunyo? Nagasilak na bala ang haring adlaw sa inyo sining nga mga lugar. Matapos ang medyo maulanon nga panyempo sa panugod sang bulan sang Hunyo, inakalipay na apton nga diri sa syudad sang Iloilo. So, balik na sa mainit ang panyempo. Pero kabay nga hindi man tanto ang kainit o kung kapaang para hindi man kita maginutan, especially sa oras sang alas 10 tugtog alas 3 sang hapon. Ang mga inadlaw daw ka nami tani magtulog. Pero pag-abot sa alas 10, aperte na kapaang. Unay man ini mga biyano kung na uso man subong ang trangkaso, bangod sa pabag-ubag-o nga panyempo. Sipon ubo, dala sa nga ulan kag init. Sang nagligad nga mga inadlaw. Sa aton nga pagpangalagad sa bungadlaw sang Miyerkules mga biyan, grip sa aton sini nga pag-istoryahan ang tuhoy sa pagbukas sang National ICT Month diri sa syudad sang Iloilo sa pagpanguna sa Department of Information and Communications Technology. Bilang kabahin mga biyan sang pagbukas sang ICT Month sa aton sini nga syudad, madamo nga mga aktibidad ang ginahiwat sang Department of Information and Communications Technology. Lakip dari mga biyan ang paglunsar sa free public Wi-Fi o kung libre nga Wi-Fi mga biyan sa masobra 2,000 ka mga lugar sa bugos nga rehiyon.
Giwat man ang kick-off sang GovNet expansion sa Pasig City kag pila ka LGU sa 1st Congressional District. Pati na ang ceremonial kapag perma sang MOA sa tunga sang DICT kag UPV. Ikapabati naton sige lamang madugay mga biyan ang nangin mensahe ni Secretary Henry Aguda ang tiglikom sang DICT kag ang mensahe ni Ahoy Mayor Loida Espinosa na isa sa mga napilian nga banwa o para sa sining libreng public wifi. Although nga may ara na sa libreng public wifi sa mga lugar sa banwa sa Ahoy, dugang public wifi site ang ginalunsar mga biyan sa DICT, particularly sa barangay Tagubanhan na isa ka island barangay sa banwa sang Ahoy. Tubtob karon sa piyaksang modernisasyon sa mainland sang Ahoy dito sa barangay Tagubanhan ya mga biyan way payasang access ang mga pumuluyo sa signal sa mga network provider. So nakugid kabulig sa pagtuon sa mga estudyante kag sa pangadaw-adlaw nga pagginawi sa aton sining nga makuturan nga nagadepende sa ilang nga palangbian sa pagpangisda na maka-access man sila sa nagapangunang nga serbisyo sa aton gobyerno. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita mga biyan, check ana kita sa latest update sa lakat sang panahon. Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Miyerkules. Ano bala kanako ang tsansa nga mangin maulanon sa gihapon ang adlaw sang Miyerkules? Kung mapaang bala ang ini nga adlaw, check naton ni mga biyan sa di lamang madugay with Pag-asa Iloilo. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 sa aga sa sining oras, kaupo naton sa piyak na linya, we have Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sa Miyerkules, June 3, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Northern Luzon, Central Luzon, kag Western section of Southern Luzon. Diri naman sa Western Visayas, ang mag-experience kita sang magulugal-umon, tubtub-magal-umon na kalangatan, nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat o panagoob, labi na gid sa hapon kag kagabihon, tugas ng mga localized thunderstorms. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest to south, nga magadala sa makasarangan ng pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:26 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:09 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am, clarify ko lang ang ining bagyong ginabantayan karon wala pa ini nakagwa sa Philippine Area of Responsibility. Well, ang bagyo nga ginamonitor natin halindigad nga mga inadlaw sir nga si Bagyong Domeng ay nakagawa na sa aton nga parser. However, may ara kita nga isa ka LPA nga ginamonitor outside sa aton nga par nga posible nga magasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Thursday or Friday, sir. I see. Ma'am, ang nakita namon sa satellite right now, near Palawan, ano ni siya ma'am? LPA ini siya? Yes, sir. Amo na, sir, ang LPA nga ginamonitor natin sa Subong, sir. I see. So, ang ina nga LPA ay low chance pa man Subong nga develop into tropical depression akong bagyo, sir. Kag sa dukaran, wala pa man ni siya direkta nga epekto sa aton. Ay sige kayo mga kalor pang dumam, do kadako sa nga sakop sini, sang sini nga low pressure area, ma'am. Yes, sir. Ini nga low pressure area ay low chance nga mag-develop into tropical depression kag ano man siya pa diretso man siya sir sa northern Luzon or pa Taiwan naman siya sir sa mga sunod nga inadlaw. So
less likely or manubo nga chance nga mag-aapekto siya diri sa aton sa Western Visayas. I see. So despite sang sining posibilidad nga magasulod ini sa PAR, nubo ang chance nga magpalapit iniya sa aton nga kapuluan diri sa rehiyon sa East. Bambinol sa aton naman nga mga kauturan nga nagapreparar na karon para sa pagbukas ang klase sa masunod nga semana. With this current nga situation, ma'am, ano ang posible nato nga i-look forward sa day 1 sa Hunyo 8, ma'am? Ano lang kita, sir, well, ano man kita, partly cloudy, so expect natin nga manampan po sa aga. Then may mga posibilidad lang nga rin sa hapon or sa gabi nga mga isolated mga pag-ulan, sir. I see. Ma'am, lastly, basi ma-share mo sa amon ang possible maximum heat index sa bungadlaw sa Merkules sa mga lugar diri sa Western Visayas? Well, diri, sir, sa may Iloilo ay posible kita maka-experiensya sa 36 nga degree Celsius nga heat index. Sa may Rojas, possible ang 41 degree Celsius. Sa may Mambusaw, Capiz, posible ang 40 degrees Celsius. Then, sa may Dumangas, 36 degrees Celsius as well as sa may La Granja, La Carlota, sir. I see. Siguro nga nubo-nubo gawa iya ang heat index nga posible mangina maximum sa aton iyang lugar diri sa Iloilo City kag sa Banwasang Dumangas. Ma'am Leonor, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa labat. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So, nakita nyo mga biyan sa aton sining satellite image higin pakita kaina. There is no longer bagyong Domeng but the low pressure area. Pero the good thing mga biyan, ang direksyon sa sining low pressure area, although may posibilidad nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility, ang daw malayo ang chance sa mga biyan nga magpalapit ini sa kapuluan sang Western Visayas. Sa aton sining nga mga kauturan, especially sa aton nga mga estudyante nga nagapreparar na sa naghilapit nga pagbukas ang klase, posible ang partly cloudy sky sa maabot nga Lunes. Bilang proteksyon sa inyong pag-eskwela, kinahanglan magdala sang payong raincoat para rain or shine tuloy ang klase. Alas 9:17 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, dugang nga mga balita gikan sa aton nga mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Partikular na mga biyan ang pwersa sang dole sa DepEd para sa Brigada Eskwela aton patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang wala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:21 na sa aga sa gihapon nagapamati kamo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, magakuha kita sa update gikan sa aton mga kupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Partikular mga biyan sa Brigada Eskwela 2026 kag Learner Rights Initiatives kick-off sa Maayon, Capiz. Dugang dari mga biyan ang deployment sa masobra 11,000 katupad workers nga magabulig mga biyan sa Brigada Eskwela. Pagkano nato ang detalye sa balita sa report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. So mga Merkules, June 3, ginhiwat ang regional kick-off or launching sang aton nga Brigada Eskwela 2026. Lakip man dirino ang launching sang aton nga Learner Rights and Protection kon LRP on Wheels Regional Orientation kagang aton nga We Are Child Advocates for Resilience and Empathy o kon We Care program sa Maayon National High School. So ang aton lods nga Brigada Eskwela nationwide ini siya nga 5-day school maintenance and at the same time preparation program kung sa diino gina-mobilize nato ng aton nga mga education stakeholders, ang aton nga mga volunteers kag ang aton mga community partners nga mag-contribute sang ilang nga oras kag resources para nga mapasiguro nga sa pagbukas sang klase matinlo ang aton nga mga hulot klasihan, komportable ang aton nga mga learner, lakip man ang aton nga mga manunodlo. So nakaangkla ini siya lods sa Filipino spirit of bayanihan kung sa diino gina-promote gid sini ang kolaborasyon sa paghuman or pagsiguro as mentioned sa pagsiguro sang safe, clean and learner friendly environment sang aton man nga mga estudyante and at the same time sang aton man nga DepEd personnel. Santang lods ang gin-mention man naton, ginpakilala man diri ang Learner Rights and Protection o kon LRP on Wheels kung sa diino may igahiwaton nga regional orientation sandig ini sa DepEd Order number 6 of 2026 kung sa diino gina-focusan sini ang paghumano sang safe and motivating learning environments kag para baskugon pagino ang child protection efforts sa aton man nga kada buluthuan. Launching man inilods sang aton nga We Care program sang Region 6 kung sa diino nag-advocate man ini sang resilience, empathy kag mabaskog nga child protection practices within sa aton nga school community. So before lods ang programa kaina may ginhiwat anay nga motorcade dira sa probinsya sang Capiz sa Maayon National High School or before ini sila nagpadulong sa Maayon National High School para sa aton nga programa. So apart from this lods you've also mentioned nga mi ara kita ginhar nga 11,000 ka mga tupad workers o kung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers
workers kung sa diin lods magabulig ini sila no sa aton more than 700 nga eskwelahan or buluthuan all over Western Visayas para nga magbulig sa pagpaninlo or pagprepare no sang aton man nga mga buluthuan. So sandig diri sa aton nga Department of Labor and Employment Region 6 nga datos may naka-allocate nga more than 72 million pesos para sa sini nga programa. So lakip diri lods ang ilang pag-aubrahon ang campus clean up, mga minor repairs, landscaping kag iban pa nga mga maintenance work no agud nga masiguro nga matinlo kag angay para sa mga estudyante kag mga manunudlo ang eskwelahan sa pagbukasang klase sa June 8 2026. Lawago natin lods no diin balahalin ining 11 kalibon o naton nga mga benepisyaryo sa tupad. More than 1,700 sa ila lods ang ginhar dira no sa probinsya sang Aklan, masobra sa 800 sa Antique, masobra sa 2,100 sa Capiz, masobra sa 500 sa Guimaras, kag masobra sa 6,000 ang sa diri sa aton sa Iloilo. Actually lods no nag-umpisa ini sila last May 19 kag magalawig ini no ang ilang nga pag-render sang services until June 26. So hindi lang kumbaga brigada eskwela ang covered kiti ang aton nga brigada eskwela nag-umpisa ini siya June 1 kag magalawig ini siya until Friday lang June 5. Pero ang ubrano sang aton nga mga tupad workers apart no sa pagbulig sa brigada eskwela but ni ara man sa mga community works kung sa diin sila no na-assign nga mga barangay lods. Lods, napaambit bala Lods ang Department of Education kung DepEd kung nga among all municipalities or division ang banwas ang maayon sa probinsya ng Capiz ang napilian para sa regional launching sang sining Brigada Eskwela. Yes, actually Lods isaman ina sa mga gusto naton hibaluon tanino ko nga adto sa province of Capiz, but I think Lods no ang aton abi nga Department of Education Central Office amo ang nagapili sini kung sa diin no hiwaton ang aton nga regional kick-off. And if my memory serves me right Lods no sa mga nagliligad naton abi nga mga regional kick-off no masami diri ni siya ginahiwat sa aton sa Iloilo City or sa Iloilo Province, but this siguro Lods no para nga madala man naton sa iba no nga mga division or probinsya ining regional kick-off natin nga hindi lang concentrated diri sa aton sa Iloilo. You mentioned sang sining ay sa pagiga-aktibidad Lods no pagin launch dito sa ang Department of Education. Ilibala Lods local ini siya nga initiative o kung nationwide ban ining Learner Rights Initiative Kickoff. Yes, this is nationwide Lods no ang Learner Rights and Protection. Gimangkot naton ini Lods, it's like nga may ara kita nga ipahamtang bala nga help desk no para sa aton nga mga ginikanan no nga may mga questions o kung may mga palamangkotanon o kung luyag nila magpalabot sang ilang nga concern. Actually Lods sa pagbisita naton diri sa Iloilo City sa isa ka eskwelahan, may ara ini siya Lods no nga do booth paano natin make sure nga protected ang aton kabataan. So may mga leaflets ini sila nga ginapanghatag kumbaga ginaubrano ang aton nga mga bulutuan nga safe space for our learners. So kumbaga pwede diri makapalapit ang aton nga mga ginikanan kung may ara sila mga concern o kung mga reklamo. Kung sang una tawag ini Lods help desk lang no pero subong Lods gipangalanan ini siya nga Learner Rights and Protection on Wheels. Ayun kabay nga pinaagi sa sining mas ginpabaskog nga inisyatibo sa Department of Education, matapna naton Lods ang mga gina-report nga mga kaso sang bullying o kung diskriminasyon sa sulod mismo sa mga bulutuan. Lods, para mag-isama sa imong nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Nguyen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 sa aga sa sining oras, pamatian nato ang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya sining nga pagpadulong sa Marikina City. Mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po. Ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan ay dahil po nababahala kami
Meron po tayo mga statistiko, nalalaman, yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, halos 29% na ang college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po ay mga malalapit na magtapos. Kaya't sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito. Dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging nakakatiyak po ako na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral ng mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang lahat ng ating mga benepisyaryo at mga bisita. Hinihiling din po natin sa ating mga Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 sa aga, nabatian mga biyan ng kabahin sa ringin pahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kalungan sang iya sining pagpanguna sang ceremonial turnover sang Social Civic Project Fund o ng SCPF Financial Assistance sa ginihiwat nga aktibidad sa Rizal Memorial Coliseum sa siyudad sang Manila. Ang ining pondo mga biyan ang ginparagtag sa 4,426 ka bagong Pilipinas Presidential Scholars halin sa 6 ka distrito sang Manila, with each scholar receiving 20,000 pesos. Nagalaom mga presidente sa iya sining nga mensahe nga sa masunod nila nga pagkilitanay sa mga benepisyaryo. Bit-bit na sa mga ini ang ilang diploma. Nibeloan nga prioridad sang sini nga programa sang aton nga gobyerno nga mabuligan ang mga graduating o kung incoming fourth-year student sa kolehiyo. As much as possible ang ini nga mga estudyante nagalin sa mga pamilya nga makabig nga poorest of the poor kag wala pa sang may nakatapos sa ila sini pamilya. Alas 9:32 sa aga. Pagyan mga biyan ang report ni Lodi Marian Grace Arenieta angot sa paglunsar sa pribagong programa sa Department of Education, ang Learner Rights Initiatives on Wheels. We look forward ka pinaagi sa sining inisyatibo mga biyan. Mahatagan naton sa tuldok kung matapda na mga biyan ang problema sa ginapahayag bullying sa sulod sa mga bulutuan. Despite sa mga interventions in the past, pasulit-sulit nga pag-remind sa Department of Education, may pila sa gihapon ka mga kauturan naton ang sad to say biktima sang bullying. Kaangay gid nga matapna ang ining nga mga sala nga pamatasan sa pila ka mga estudyante kag even sa mga manunudlo. Kung kaisa ginareklamo man nga amo ang leader sang pag-bully sa mga estudyante. Dari sa Western Visayas, minimal lang ang mga reports nga aton sining nagakabaton sa iban nga lugar na only sa pungsod Pilipinas. Madamo sa mga kasubong nga mga instances mga biyan. Sa diin, no less than the teachers ang nagapanguna sa pagpangbuli sang ila sining mga estudyante. We don't know the impact sa sining bullying sa kabuhi sa mga estudyante.
nasa ila ginadala o kung ginabitbit ang ining nga mga trauma sa ila sining pagdako. May ara iyang even sa college na may ara sa gyapon fear nga makipag-socialize sa iya sining nga mga classmate bangod sa posibilidad nga mabatyagan ang iya sining nga naagyan nga pagbuli sa iya sining nga mga kaeskwela. Look forward gid nga ang masunod nga school year 2026-2027 mangin isa ka mabinungahon nga tuig para sa aton tanan nga mga estudyante. Kini mangin katumanan kung magbuligay kita sa pagpabilin nga safe space ang aton sini nga mga bulutuan, child friendly ag conducive learning site para sa tanan. Alas 9:35 sa aga sa aton nga pagpanumbalik. Igapabati naman naton sa inyo ang mga mensahe na aton natipon kadungan sang pagbukas sang National ICT Month nga ginhiwat mismo diri sa syudad sang Iloilo. Kini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ang sumitsit ay bangmangmang, ang sumipol ay banghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Pang taong nagtutulakan sa avenidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng ating
musika. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:39 na sa aga sa gihapon, nagapamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier, mga biyan, diri mismo sa sunod sang Iloilo ginhiwat sang nagligad ga Lunes ang formal kapag sugod sang selebrasyon sang National ICT Month. Ini ang ginpangunahan mismo sa Department of Information and Communications Technology. Lakip diri ang pila sa mga undersecretaries kag assistant secretary sa nasabit nga ahensya kag ang aktibidad mga biyan ang ginhiwat sa University of the Philippines Visayas ug UPV Auditorium. Nagpalabot siyang iya sining mensahe sa pinaagi sa isa ka video message si Secretary Henry Aguda. Ang ining aktibidad mga biyan nagatuyo nga pasangkaron pa ang ihibalo sa pumuluyo o kon sang aton sining mga kauturan tuhoy sa kaimportansya sa digitalization kag sang connectivity no sa aton sining pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Samtang katuyuan man sining mapaalimton sa publiko ang mga pagtinguha nga ginapatuman sang ahensya. Magluwas sa pagsaulog sa tuigan nga National ICT Month, subong man nga tuig 2026 mga biyan, ginasaulog sang DICT ang labing una o kung nga dekada o kung pulo ka tuig mga biyan nga pagpangalagad sini bilang isa ka regular nga ahensya sang gobyerno. Yari pamatian naton bala mga biyan ang nangin mensahe ni Secretary Henry Aguda ang tiglikom sa Department of Information and Communications Technology. Tara na sumabay sa digital na agos. Ngayong Hunyo, sabay nating ginugunita ang National ICT Month of 2026 at ang ika-10 anibersaryo ng Department of Information and Communications Technology. Isang dekada na po ang DICT. 10 years of building, learning, and sometimes struggling, but always moving forward guided by one simple goal, to bring government and opportunity closer to every Filipino through digital means. Kung babalikan natin ang simula, malinaw ang mga naging hamon. Maraming lugar noon na mahina o wala talagang signal. Maraming estudyante ang hirap sa access sa digital learning. Ang basic government transactions, mga dokumento, permits, services, madalas kailangan pa ng mahabang biyahe, mahabang pila at mahabang araw. At habang lumilipat tayo online, lumitaw rin ang bagong problema, online scams, hacking incidents at misinformation na mabilis kumalat at mahirap habulin. Pero sa loob ng 10 taon, unti-unti nating binago ito. Ngayon, mas marami ng komunidad ang may access sa connectivity, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Mas maraming public spaces ang may libreng internet at mas lumalawak ang paggamit ng digital government services through platforms like eGovPH, kung saan ang dating ilang oras o ilang araw na proseso nagiging minutes na lang sa isang app. Hindi lang ito about convenience. This is about dignity. Yung hindi mo na kailangan gumising ng maaga at bumiyahe ng malayo para lang sa isang dokumento. Yung estudyante na kahit nasa liblib na lugar, may chance makasabay sa digital learning. Yung manggagawa na nakakahanap ng trabaho online kahit nasa probinsya. And most importantly, mas pinalakas din natin ang cybersecurity system ng bansa. Kasi habang mas connected tayo, mas exposed din tayo sa risks, scams, identity theft, data breaches, at disinformation. These are real threats, not just technical issues. Kaya tuloy-tuloy ang paalala natin, digital inclusion must always come with digital safety. Sa 10 taon ng DICT, ang focus natin ay hindi lang infrastructure. It's people. It's making sure na ang teknolohiya ay hindi lang para sa ilan, kundi para sa lahat.
Ang tema natin ngayong taon, isang dekadang digital, konektado sa puso at serbisyo. Reminds us of exactly that. Connectivity is not just about cables, towers, or systems. It's about people accessing education, livelihood, and government services with less friction and more trust. At sa DICT, hindi lang ito about technology. It is service with heart. Every employee, engineer, analyst, and field worker quietly puts in the work, time, at malasakit to make sure services reach Filipinos. Hindi ito madaling trabaho, pero tuloy lang dahil alam natin, bawat koneksyon na nabubuo may katumbas na buhay na mas gumagaan. All of this is aligned with the vision of President Ferdinand Marcos Jr. for a bagong Pilipinas. One that is more connected, more efficient, and more inclusive in the digital age. As we mark this 10th-year milestone, the question is not just what we built, but who we reached. Ilang buhay ang mas gumaan, ilang opportunities ang nabuksan, ilang Pilipino ang hindi naiwan. But this also challenges us moving forward. In the next 10 years and beyond, are we truly closing the digital divide or just narrowing it? Are our systems truly seamless, secure, and citizen-centered, or just digitized versions of old processes? Marami pa tayong kailangan gawin, but we move forward with clear direction, stronger systems, and deeper commitment to serve. Maraming salamat at mabuhay ang DICT at again, gusto namin konektado kayo. Ayun, mga biyan, nabatyaan ang mensahe ni Secretary Henry Aguda ang Tiglikom sa Department of Information and Communications Technology kadungan sa iya sining pagpalabot sa pagpasalamat kag pagpasiguro nga nagapadayon ng mga pagdinguhan sa Department of Information and Communications Technology hindi lamang sa infrastruktura kundi nakasentro diri ang pagserbisyo sa tawo nga mangin konektado kag madula ang digital divide inang makapalapit lamang kung maka-access lamang sa internet ang may mga sarang no ang katuyuan sang DICT nga manaro o kung masolusyonan mga biyan ang digital divide na even those coming from the geographically isolated and disadvantaged areas sa Kunjida, mga kaputok-putukan sang bukid, mga malayo nga isla, may access na sa internet. Inapamatuod mga biyan ang kung pamatuod diri mga biyan ang mga pagtingwa sang aton sining DICT kaangay sang pag-estable sang mga public wifi sites o libre nga mga public wifi kag subong pagparagtag sa mga bayanihan SIM sa aton sini nga mga estudyante. Magluwas dira no nakit-anta ang epekto mga biyan sang eGov app kung saan sa isa lamang ka app pinagi sa inyo sini nga mga Android or mobile phones sarang na nga ma-access ang pila ka mga serbisyo sang gobyerno without the need na nga magbiyahe halin sa inyo sining mga lugar gikan sa mga isla, gikan sa kabukiran nga magpadulong diri sa syudad sang Iloilo kun sa iban pa nga mga syudad kun sa diin nahamtang ang mga regional line agencies offices para lang nga maka-access sang serbisyo sang gobyerno. Alas 9:48 sa aga. Tigayo nato nga na-interview si Mayor Loida Espinosa, ang alkalde sa Banwa sang Ahoy, nga nagpabutyag sang iya sining pagpasalamat sa DICT kag subuman sa kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa benepisyo nga dala sa sining libre nga public wifi sa isa sa mga barangay sa Banwa sang Ahoy, particularly mga biyan ang barangay Tagubanhan nga ginakabig isa ka geographically isolated and disadvantaged area o Kunjida. Pamatian naton si Mayor Loida Espinosa. Yung program ng DICT is very beneficial to us, especially that the chosen site is a GIDA site. It's an island barangay located in the northern part of Iloilo. So yung barangay na yon is barangay Tagubanhan, purely mga mangingisda pero may elementary school po tayo doon at saka yung ang area ay yung DICT doon sila naglagay sa gym na malapit rin sa school.
So it will benefit both the school and the barangay itself. So very useful kasi itong area na to wala ring internet, wala ring mobile, no? Walang signal ng cellphone. So with this, it will bring them access to sa munisipyo at sa iba pang parte ng Pilipinas. So thank you, very beneficial talaga. So in behalf ng LGU, ng Ahoy, especially ng mga residents ng Barangay Tagubanhan, thank you very much to our President and to the ICT for bringing us this project, especially to our GIDA areas in the municipality of Ahoy, Iloilo. Salamat po. There you have it, Mabian, ang nangin mensahe ni Mayor Loida Espinosa, ang alkalde Mabian sa Banwa sang Ahoy, no, sa iya sining pagpasalamat sa kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa DICT sa benepisyo nga darasang sining libreng public wifi sa ila sining island barangay, ang Barangay Tagubanhan. So asay mga biyan sa Barangay Tagubanhan, 2019 kaiban pa nga mga lugar sa Western Visayas ang ginbuligan sang DICT. Pinaagay sa ila sining libreng public wifi sites. And we look forward nga through this initiative, mas padasig na nga ma-access ang aton sining nga makulturan ang nanuhay-tuhay nga mga serbisyo sa gobyerno without the need to travel from their homes going to the city. Alas 9:51 sa aga, wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Diri na gilabang kuto ang aton nga edisyon sa buong adlaw sang Miyerkules, Hunyo 3, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Vermol Avintura sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Harvas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.